magandang umaga Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, March 6, Biyernes. Ako si Conrad Danal, kasama natin. Joel Laksamana. Good morning, po sa inyong lahat. Good morning. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Yan. Mapapanood po ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus, at GMA Up for the Box. Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Bago lahat, babatiin ko lang pare si Chinchin at si Dr. Grace. Nagkamali ako kanina, nabanggit ko si Dr. Grace instead of si Chinchin na pagbaliktad ko. Pero good morning sa inyong dalawa, nanonood daw sila. Ano na pagbaliktad mo? Napagbaliktad ko, natawag ko si Chinchin, si Dr. Grace, tapos and vice versa. Saan? Sa ano, nagchat-chat kami. Nagchat-chat. Tawa ng tawa yung dalawa. Tawa ng Matanda na daw ako pare. So, Huwag mo Hi, paalala Chinchin. Hi, sa akin Dr. yung Grace. pangalan ng mga kaibigan natin yan. Dahil naalala mo yung... nagugutom ako ayun, eh. nagugutom. Napakasarap magluto. Yung bagnet, ano ba yun? Ano bang magic Alam mo, meron taong ganon. Oo. Yung May bang may natural magic yung kamay sa pagluluto. Ganyan ang nanay Hindi ko alam ko kung eh. mga measurement yan, uuwi do eh. Yung mga ano nila. Parang Timpla? yung sarsyado, misan. Okay. Yun ang ulam namin. Oo. Ano to? Ano? Sarsyado. Ano? Sarsyado. Ano? Tansyado. 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 Tansyado, Ay, no? pala. Ganon, tinatansya. Pinag-uusapan natin yung pagkain. Parang napaka-timely Timely ng dito. sinasabi mo. Ito pong Pebrero, 13th month high ang ating inflation rate. Pare. Sabi ng Philippine Statistics Authority. 13-month high. Pumalo sa 2.4%. At ang dahilan ay ang mabilis at malaking pag-akyat ng pag-presyo ng pagkain. Pare. Food-driven, pare. Itong Food inflation and na to. non-alcoholic beverage. So, Yan mga po ano yan? ang pinakamalaking factor kung bakit ganyan. Biglang umangat ang noong January Wala kasi pang 2%. gera yan, ha? Wala pang gera yan, pare. May Wala pa po sinisisi yung na naman sa ano. wala pa po yung kumbaga yung impact ng nangyayari sa Middle East niyan. Okay? Pero wag po kayo mawala ng pag-asa dahil nagsalita na ang ating mga economic planning Ayun, managers. mga kapitag-pitagan nating Ang ating mga economic managers. Ano ba sinabi? Sabi po ng Department of Finance, kasi ang Department of Finance ay, considered kung sino ang Finance Secretary. Kinikilala po yan bilang pinuno ng economic team. Team captain, kumbaga sa basketball. Skipper. Sino ba team captain ngayon ng Gilas? Wala. Kala ko dito sa gobyerno natin. Sa gobyerno pala. Okay. Si- Sa gobyerno pala, Frederick Go. Oo. Frederick D. Go. Wag po kayong mag-alala, sabi niya, kasi the Department of Finance will continue coordinating with relevant agencies. Coordination ang inano sa atin. To ensure a measured, responsible, and timely response to evolving global developments. Finance Secretary said in a statement. So, tuloy-tuloy lang daw po ang coordination. Masarap ba yung coordination, pare? Nakatikim ka na ng coordination? Hindi pa, pero ang pagkaalam ko, yung meeting nila Dave Gomez at sa mga publisher, bawal ang fake news, pwede ang coordination. Hindi fake news yun. Hindi fake news yan. Coordinating with agencies, yan po ang nahihita natin sa ating pinuno, team captain ng economic team. Captain ng economic team. They will continue. Yung pa yung quote, pare.
will continue coordinating with relevant agencies. Okay. Makakain nila Mangkardo yan dyan sa kanto. Ah. Coordination. Pero wala pa daw po yung inflation ng 2.4. Secretary, sabihin niyo yun doon sa mga nagugutom. Oo. Pwede ba? Harapin niyo yung mga nagugutom na baliwala pa yung inflation Yung isang na yan. pamilya Taas ang presyo ng pagkain. Isang pamilya paghahatian yung pakete ng instant noodles at ihahalo sa kanin para dumami. Stable and manageable pa daw yan para sa yan mga naman, Filipino households. Ang nagsalita niyan ano ba to? si Co-captain ba to? Si Yung Decgo? Dep Secretary Arsenio Si Balisacan. Balisacan, iba naman ang sinasabi. Closely monitoring. Ayan. Sabi po daw ng Mindful siya sa geopolitical developments. Department of Economy, Planning and Development, Okay. DepDev. DepDev. Ang sabi po nila, it is closely monitoring geopolitical tension abroad to ensure inflation remains manageable. Ganito ang ibig niya sabihin. Para po hindi tumaas ang presyo ng pagkain dito sa atin, ang ginagawa nitong si DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Oo. he is closely monitoring geopolitical tensions. Habang binabantayan mo ba yung geopolitical tensions, bumababa yung presyo rito sa atin? Dadami yung pakete. Para malayo ata yun. Dadami yung pakete ng instant Parang, noodles na kinakain nila. para malayo sa bituka. Parang ang layo ata. Hindi, yung kinuwento mo, pare, ano ba yung closely monitoring yung tutok? Closely Tinututukan nila. Nilakihan nila. mata sabi nila. nung, kasabi Tinitingnan nung nila. kaibigan kong polis. Yun. Kapag Ganda heightened yun alert, ano ibig sabihin nun? Di, Ganyan mas kami. dilat ang mata mo. Dilat ang mata. Heightened alert. Hoy! Heightened alert. Close. Closely monitoring Closely tayo. monitoring. Huwag kayo magkumpulan dyan. Dati monitoring lang. Yun, Ngayon, yun, closely yun. monitoring. Stable daw, sabi niya. Bakit sinasabi ng PSA? Food prices ang dahilan kung bakit po umakyat na naman yung inflation 2.4. Hindi ka bahala yung 2.4 na inflation. Kung lahat ng sektor ay nagko-contribute dyan. Ang problema po doon sa pag-increase ng 2.4 na hindi pinag-uusapan ng mga kagalang-galang na cabinet secretary natin sa economic team, ay nanggagaling yan sa presyo ng pagkain. Yung pong presyo ng pagkain, malaking dagok yan sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga nandoon sa mabababa, yung mga mahihirap. Bakit ko po nasabi yan? According to government statistics, hindi po sa amin nanggaling to. Ang mahihirap po na Pilipino, mahigit sa kalahati ng kanilang kinikita ay napupunta sa pagkain. Totoo. Ngayon, kung taas ng taas ang presyo ng pagkain at sinasabi nito mga economic managers natin that prices remain stable, anong iisipin ng mga mahihirap doon? Hindi po, boss Akyat na akyat ito. Budget ko sa pagkain Hindi kayo nakasayad sa lupa. Ganun ang sasabihin ng mga pangkaraniwang tao. Ganun lang yun, bro. Closely monitoring. Pero meron daw po silang mga nakahanda, sabi ni Balisacan, na contingency measures. Ano ba yung contingency measures? Panlaban, di ba? Pag may mga nangyari, meron daw pong panlaban ng gobyerno. Ano yan? Wala po siya sinabi. Pero nandun, kasama daw May yung... panlaban. Ikaw naman gustong malaman kung ano yun. Ano yung panlaban? Contingency measures na. Ang isa sa mga sinasabi niya, yung suspension ng excise tax on petrolyo. Kung umabot daw sa $80 per barrel. Di ba, Boss, hindi pa umaabot sa $80. Di ba inexplica mo dahil sa period na dapat umabot na... 3 months. Hindi, yung sinasabi niya, yung emergency power. Ako, Yeah. everybody's holding on to that. The emergency power, Kailangan po excise baguhin pa tax, yung... batas. Ayan ba yung contingency measures? Yan ba? Baka... Saka kasama daw po, hinahanda na ng gobyerno, demand-side measures in the public sector. Ano ibig sabihin nyo? Magtitipid sa public sector. Ang public sector ba, pinakamalakas gumamit ng
fuel? Public Hindi sector. ba private sector? Hindi private? Public sector. Why did you say that? Magtitipid daw. Yan isa sa mga contingency measures nila. Papatay sila ng ilaw pag lunch break. Ganun. Who knows kung ano ibig sabihin niya doon? Mabuti pa si MVP sinabi, Magtipid. magtipid kayo, private sector, aircon, plancha, ganun. Direct. So, mga hiniisip daw po nila, shuttle buses, carpooling, flexible work arrangements. Ayan. Yan yung mga contingency medyo measures. duda ang mga ano dyan, ha? Yung 4-day work week ba yan? Flexible, Ayaw work ng mga arrangements. ibang private sector yan. Oh, yeah, Industries. tatamaan ng Oo, productivity. depende sa industriya mo eh. Kahit anong industry, Kahit ano. ayaw yun. Tayo, Monday to Thursday lang may karambola. Gusto ba ng mga tao? Eh yung 4 days yung lang work tayo. from home pwede pa eh. Pero ginagawa na yun eh. Na ano eh. Oo, Yun nga lang, maraming depende sa sectors. telco na naman. Oo. Depende na naman sa telco. Telco, you're not off the hook. Okay, sige. We are ready to deploy timely and targeted interventions. Handang-handa na pala siya eh. Yung mga Hindi lang natin alam kung ano yung mga, timely lingwahe, interventions. Mga jargonistic analysis na gano'n na dudang-duda ako. Ito po the mother of all motherhood statements. Parang ang ganda pakinggan nun. We are ready to deploy timely and targeted interventions. Sir Dave Gomez, ayan ang ibig ko sabihin yung mga ganyan. Dapat yan ang pinag-usapan. Linawin Sa niyo po meeting, sana kung ano Maraming agency mga sa gusto atin. niyong gawin Ganyan. para kami naman ay Pinagbubula mapanatag tayo, dito sa pinagbubula baba. tayo eh. Hindi kami takot na kami. Alam mo yung tension, yung stress na nanggagaling, alam mo may mangyayari dahil sa giyera sa Middle East. Alam mo may mangyayari. Pero hindi natin alam kung paano tayo makaka-adjust, makaka-adapt. Hindi natin alam yun. Kasi timely and targeted interventions po ang iniisip ni Secretary Balisacan. Kung sakasakali raw, merong external shocks, ang tawag ko dito, the mother of all motherhood statements. Diba? Para yung motherhood statement, ibig sabihin po nun, wala namang ibig sabihin yun. May masabi lang, motherhood statement. Ano ba ibig sabihin ng motherhood statement? Alam mo, sa akin pare, walang pinagkaiba sa fake news yan eh. Ginawa mo lang, pinakinis mo, binuff mo ng konti, May masabi lang. inayos mo yung pagkakasabi. Yun ang motherhood hindi statement. pinag-usapan ng mga publisher at ni Sir Dave Gomez yan. Ang motherhood statement galing sa ating mga public officials. Pare, mamaya pag-uusapan natin, ngayon lang ako narinig. Pero ito sinabi ni On the ground survey, iba pa yun. Balisacan. Ito talaga, mother ng motherhood statements. Motherhood statement. The mother of all motherhood statements. We are ready to deploy timely and targeted interventions. Our priority. Ito na. I-deploy mo yung timely interventions. I'm trying to imagine eh. We are deploying the timely interventions. Hanggat hindi pa kailangan, Who the magbubuo fuck ng thinks of those things, pare? Those, Boss, kasasabi lang ng PSA, nagwawala na naman ang presyo ng pagkain. Kailan nyo pakakawalan yung timely intervention na sinasabi nyo? Ang laking bola nito eh. Wala. And then, meron pa kasunod to. Huwag ka mag-alala. Meron pang mas matindi rito. Sige. Our priority. Ano yung priority ng DepDep? Is to protect vulnerable households. Ayan. Ibig niya Matagal na naming alam na vulnerable kami, sir. Ipoprotect now niya. Yan ang priority niya. Sino ba yung hayop na writer dyan sa DepDep at sa Pinansa? Sino yung mga... Sino? Yung, Baka iisa lang yan. Lahat isa ng lang government yan. agencies. Pare-pareho yung ano Baka umiikot lang yun eh. Umiikot lang yan. Yan lang yung information na nakukuha natin sa kanila eh. Wala bang mataba-taba? Thank God Mas for mataba-taba na merong konting detalye para alam naman natin kung how we will adjust. sa bagay. Thank God for the internet na madaling magtrabaho gawin niya. Protect vulnerable households. So, if there are vulnerable households, there are non-vulnerable households din siguro. Yun na nga sa Forbes. Hindi kayo. Hindi tayo yun. Bakit hindi pa? Nasa Forbes. All this time, meron na kayong measures. Bakit hihintayin nyo pa na may crisis
to protect the vulnerable households. Okay. Yung That's the hard part sabi nila. yan. Doing it Ang problema po kasi, pinag-uusapan kasi ngayon yung inflation. Ang sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, binabantayan daw po nila, isa pa to Bagay, wala naman sila, no? Yun daw pong yung inflation statistics noong February, wala pa dun yung influence ng yung impact ng nung Middle East no wala malita, pa. yung fear that it is producing. Maaring hindi po tayo aabutin ng gulo, pero yung effect ng gulo mararamdaman natin in the form of halimbawa, pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang sabi ng BSP, yung oil price, ibig sabihin, fuel price, yung kanilang binabantayan. Yung oil price daw po ang kanilang gustong tignan kung gaano kalakas ang impact dito sa atin. Lagi nga namin sinasabi sa Karambola, yung fuel price po natin, magmula nung simula ng 2025, mag-akyat baba nga yan. Pero ang suma po, kung tawagin yan ng mga tatay ko, suma total. No. Redundant Suma total. Suma na total pa. Suma na total. Ang suma po niyan, malaki ang inakyat ng fuel price noong 2025. Meron na bang Middle East gulo nun? At may ginawa na ba kayo nun? May ginawa ba kayo? Ano ba yun ang more important May 20 pesos. Ngayon, so far this year, nasa 8 pesos na. Wala lang mang paliwanag yan na sinasabi ng taga Oil Management Bureau, wala raw sila magagawa. Wala daw tayo magagawa. Walang magagawa ang gobyerno. Okay? Sabi ito pare, may sinasabi si dating Economic Planning Secretary Canlas. Former economic. Ang binebenta raw nito mga oil companies na to, mga lumang stocks pa na nabili nila sa mababang presyo. And yet, mataas na ang presyo. Mantakin mo pa pag nagkaroon ng effect yung pagtaas ng presyo dahil sa Middle East War. Di mas lalo pang tataas. Baka may katwiran si Callas dito na dapat bantayan natin itong mga oil companies, masiguro natin. Hindi po namin sinasabi. Pero teka, gusto lang namin masiguro na yung presyo ng fuel ay alinsunod talaga sa presyo ng oil. Kindly explain to me, di ba pinag-usapan natin ito kahapon, ano yung 30 days stock? Theoretically, dapat ibebenta mo lang yan sa presyo nung kailan yung lumang presyo, di ba? In 30 days. Oo. Pero hindi, yun nga ba nangyayari? Hindi natin alam I completely trust the oil companies. The corporate social responsibility of these oil companies. May mga konsensya yan. May mga konsensya yan. Hindi talaga, nila tayo gaganyanin. Hindi profit ang ano nila. Tingnan mo DOE, ang laking tiwala nila. Hindi pa profit. Ba't hindi nila i-publish yung hindi pwede? Para naman You're opening up corporate secrets to the Okay. to the competitors and the enemy. The regulators. Trade secret. Trade secret, ayan. Aha. Alam ko na ang ibig mo sabihin. No. Oo. Kung mandadaya man sila, hindi natin malalaman. But trust us that we have the country's well-being and at heart. Ang balita po And the ngayon, vulnerable homes like us. para doon sa mga hirap na kababayan natin, ang binabalak daw po ng pinakamamahal ni Paring Winer na Department of Energy ay staggered fuel price increases. Ano ibig sabihin na staggered? Hulugan. Lumang tugtugin yung ginagawa. Lumang tugtugin? Ano yun ibig sabihin lumang tugtugin? Yun, Waltz? Ika nga ng Waltz? ng tatay mo. Ang suma total Ang yan. suma total. Ay lumang tugtugin yan. Ginagawa namin sa tubig yan. Lumang tugtugin. At saka staggered price increase. Sabi po ng Department of Energy, starting next week daw, staggered po, hulugan. Ibig sabihin yan, halimbawa kung dapat itaas ng presyo ng gasolina ay 5 piso, gagawin ng mga oil companies 2 pesos muna. Susunod na linggo, 6
another 2 pesos. Tapos susunod na linggo, 1 peso. Okay. Hindi po yun ang gusto namin malaman, Department of Energy. Ang gusto po namin Para malaman. hindi ganong masakit sa inyo, vulnerable homes. Oo eh. Kung tama nga ba yung increase na ipinapataw nito mga oil companies sa amin, mga consumers. Tama nga ba? Yun po ang kailangan naming assurance. Ng actual na Yung nangyayari assurance sa ng labas at DOE, dito. sabihin nyo, okay po yung mga presyo na yan. Yun lamang ang marinig namin. At saka namin ngayon pag-aaralan kung accurate yung sinasabi nyo. Yung sinasabi mong staggered, sino kasama ang DOE at Si oil DOE companies nagsabi, to nag-commit daw yung mga sila oil pa rin yun. O sila pa rin sila pa rin. At ang DOE lulunok. Alam mo yung salita amenable? Oo, payag kami Hindi, mas matindi sa payag yun. Amenable. Sige na nga, parang amenable eh. Parang, ibig sabihin, ang undertone po ng amenable. Ayaw nila. Oo. Kasi hindi makatwiran. Sige. Pero sige na nga, gagawin namin yan. Amenable. Yun ibig sabihin noon. But by the way, Sabi can ng I Department give you of a bit of Energy. education because I've been on the other side Okay, with regards okay. sa mga staggered na yan. Okay. Now, unspoken Staggered din price. dyan, sa mga staggered increases, matubig, makuryente, ayan, is that, yes, we will do that. Maganda yan sa sa communications narrative. But please be advised at hindi na lang namin ibibigay sa inyo yung computation. Kaming companies, we will accrue certain expenses at sa paggagawa niyan. So we will kakarga na rin namin yan. In the future. In the future. Wag nyo na, pero hindi na namin bibigay sa inyo computation. Baka kayo mapraning eh. But understand, natural yan. In-stagger namin eh. So pag tama staggered, sa amin yan. may babayaran pa rin natin. Pero kayo, syempre. May cost yung may cost staggered. yan. Hindi libre yan bro eh. Ayun. Di doble tama natin. Ibig sabihin. Ini-explica ko lang sa'yo. Baka hindi ko alam. Noon daw pong Miyerkules, nag-meeting ang DOE. Kasama ito mga fuel companies. Okay. Pangalawang beses na raw po sila nagkita-kita. At ang napag-usapan nga nila, staggered. Galing Hindi nyo pinag-usapan kung tama nga ba yung mga increases na hinampas sa amin last year. Sabi mo nga. And so far this year, Sabi mo nga sunod-sunod. eh. Sige na nga. Parang sige na Ganda pa nga. rin pagkakasabi. Aha. Si Energy Secretary Sharon Garin po ang nagsasalita. Voluntary daw po yan on the part of the fuel companies. Pero amenable. Ano ibig sabihin ng voluntary? Pare, okay. She is contradicting herself eh. Di ba? Voluntary daw po yan on the part of the fuel companies, pero gumamit siya ng salitang amenable. Ibig sabihin pumapayag yung mga oil companies. Akala ko ba nag-volunteer sila? Parang ngayon, sinasabi mo, pumapayag sila o nag-volunteer everybody looked at the big picture and said, okay, it could be worse. Dito na lang muna tayo sa ganito. Para everybody happy, everybody wins. Hindi, ang punto ko rito, pinagtatakpan nitong ni Sigarin yung mga oil companies. Di ba? Hanggang ngayon hindi mo makuha. Given na yan, pare. Given na yan. Sa voluntary sa kanila yan. Hindi po sila talaga nag-aabuso. Right. In fact, they're voluntary. You have to Volunteering. You have to hew to Voluntary the po yung pag-staggered price. Kailangan sundan mo yung script. And yet, gumamit siya ng salitang amenable. Ano yun? Ano yun? Kayo nagsabi? O ano? Hindi, nalilito kami. Hindi namin alam kung ano. Ikaw gusto mo talagang inuukit-ukit-kit mo para yung specifics ng kung paano yung how they arrive at certain Kasi gusto ko, modus vivendi sa as a consumer, gusto ko malaman na hindi nga ba tayo inaabuso nito mga fuel companies dahil sobrang taas eh. Nararamdaman ko na. Ako yun Medyo may palagay ko, upper middle class ako. Pero ramdam na ramdam ko yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Di lalo na, meron nga akong kaibigan, kababata, nagta-tricycle lamang siya. How to make both ends meet? Ang taas-taas ng kanilang... Definitely mamamaluktot sila sa
sa kumot ngayon pare sa pagbili ng bilihin. Kung pagkain, dati, ganun. alas 6, Oo. alas 7, Kailangan lumayo siya. meron na siya Tagalan kita niya. Oo. ng gabi. Oo. Kumbaga, may natira na. Meron na siya pambayad sa boundary and everything. Ngayon hanggang alas 10 para ma-hit mo yung gasolina. Yan ang sinasabi ko eh. Ang laki na epekto po sa ordinaryong tao. May health Na para laro-laruin lang nitong si Energy Secretary Sharon Garin. Yung kanyang mga sinasabi, nag-volunteer sila. Nag-volunteer sila na staggered price increase. Bakit hindi mo paliwanag po, for the sake of those na talaga nahirap na hirap, dito sa pagsunod-sunod na taas ng presyo ng gasolina, ipaliwanag mo na talaga pong kailangan natin tiisin to. Dahil yan talaga ang presyo ng fuel. Kasi sinasabi ng kaibigan ko sa Amerika, napansin niya gaano kataas yung fuel dito. Ba't ang mahal ng gas dito? Siya mismo nagugulat eh. Siya mismo nagugulat, taga-US to. Ibig sabihin, mas mataas pa tayo kaysa sa Amerika? Ng gasolina? O baka mali lang yung computation niya. Hindi natin alam. 8:31 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. 35 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Doon sa lahat ng mga nagbabantay ng presyo ng fuel. One day, tumaas over $80 per barrel. Yung binabantayan natin, halimbawa itong West Texas, yung pong WTI. Oo. Okay? Isang araw, pumalo sa more than 80. Pagkatapos, noong Friday, ngayon, bigla pong bumagsak by 2% below 80. So one day yon nagpunta ng 80. Tapos bumagsak sa 79.5. Ang laging sinasabi nila, ang magic number natin yung $80 per barrel. Okay? Ang sinasabi po, magiging trigger do sa pagtanggal ng contingency excise tax. Contingency measure na sinasabi ng ating pinakamamahal na mga economic managers, yung $80 per barrel. Hindi po laging na-achieve yan eh. So, ito nga, yung example ko, kahapon, nag-80. Tapos ngayon, nag-79. So, hindi pa valid yun. Saan ba nanggaling yung 80 na yun? Hindi ko maintindihan eh. Bakit hindi 70? Kasi ang historically po, ang presyo ng langis, palagi namang hindi umaabot ng ganyan eh. Ng 80. Very rarely. At hindi po pwede yung 8 consecutive months at 3 consecutive months. Wala pong nangyari historically na ang presyo ng langis ay lagpas sa 80 for 3 straight months. Hindi ba fantastic nung batas na yon na hindi mangyayari pero merong provision sa batas na historically wala naman nangyayaring ganon. Pero nasa provision sa batas. How stupid were our lawmakers? Ngayon, itong mga lawmakers nagkakanda kumahog na baguhin. Hindi ko alam eh. Paliwanag nyo muna ano yung sanggaling yung magic number na $80. Economic managers, paliwanag nyo po muna yan. May historical basis ba yan? Yeah. And I think that's what's important yung sinasabi mo, yung historical basis na yan, na yung global oil supply chain, kahit na may crisis, it's able to adjust. Merong nakakagawa pa rin sila. Kasi alarm bells na yan sa mga OPEC. Oo. Even to produce US. more or move it around more. Oo. Ngayon po, nagsasalita daw si Donald Trump. Merong mga move to address the surge in oil and gasoline prices. Magre-release daw po ng reserves ang US government ng oil. Magre-release ng reserves. Yung mga ganong measures, concrete, may action, may lalabas na supply.
At may numero. Yung ba talagang seryoso? Sa atin, closely monitoring. Hindi kasi you have to understand They are ready in you contingency have to measures. understand naman pagkapraning ng gobyerno natin dahil talaga dependent talaga tayo sa imports pare. Lalo Meron ng, sinasabi si ng whether ng oil o na other things pare. Pinaplano raw po Oo. na bibili ng additional Yun. crude na diesel. Mhm. Yeah, magsa-stockpile Pero daw. plano Sabi lang siya. yun. Plano lang yun, bro. Is that a workable plan? Bibili tayo ng mahal ngayon. Bibili tayo ng mahal ngayon pag bumaba yung presyo. We're left hanging na binili natin ng ganung kala. Para bang Is that a workable? I don't know. Pero may plano. Ang matindi rito, plano lang yun. Okay, wala. At ibibigay daw nila sa private sector. Private sector, alam nyo naman. Okay, profit-driven yan. So, pag binigay nyo sa kanila yung mahal na crude, na diesel na binili nyo ngayon, papatungan pa yan. Siyempre, kailangan, pare. Baka doon sa government na bibili, papatungan din. Ilang patong na yung patong-patong na yung pinapatong ng puro patong sa atin. Tayo na namang sa mga vulnerable homes ang tatamaan yan, bro. Wala ka namang bibila na iba eh. Hindi, so yun na nga. Yun ang sinasabi ng mga government both mga lawmakers natin tsaka mga government policy makers. Napapraning sila dahil we need to look like we're doing something. We are looking up to them na hindi maging praning O nga, yun lang. Na maging inspirasyon natin para lumakas ang loob natin Di ba? There is fear. True. Among the Fear people. talaga. Ako po, talaga. Ako, meron akong takot kahit papaano. There is fear. Ngayon, ano ba sasabihin ng mga government officials to ease? Para hindi po, kasi yung fear, magiging panic yan. Pag nagpanic, naalala mo yung panic buying? Oo, yan. Noon? Oo. Mga ganon? Nandyan na yan. Nandyan yung... It's hovering there. yung fear. Yung tao, tara, at baka mawala na ng ano May dyan. balita, ng laman yan, tumaas na ang presyo ng ubusan bili. na sa mga shelves. Paano yan? Ito pa, pare, concrete evidence. Tumaas na po ang presyo ng bigas sa Mandawi. Yan ang ayon sa report. Okay. So Sa meron Mandawi, mga sa Cebu. pockets ng Philippines na nagtataasan ang presyo ng bigas. Anong sanhi niyan? Pwedeng supply and demand. Pero may factor po ng fear. Yun ang sinasabi natin, di ba? Siguro kailangan may tumayo na government official at sabihin, ganito po gagawin natin. Pero konkreto dapat, yung mga measures, hindi yung mga sinasabi nitong si Balisacan na mother of motherhood statements. The mother of mother. Tumaas na raw. Mandawi City, kaya po yung kanilang monitor, yung Price Council, na ay gumawa ng aksyon. Ang sabi po ni Cebu Governor Pamela Barriquatro, wala raw dahilan kung bakit tumaas dahil stable naman ang supply. Ito yung sinasabi ko. Anong dahilan nun? Kung bakit nagtaasan ng presyo? Hindi ba may halong panic yon, may halong fear? Ano naman ang reaksyon ng pinakamamahal ni Paring Wener na Department of Agriculture? Okay. Ano meron? Ano yung sinasabi mo? Hindi, Nag-utos daw na reviewin magkaroon ng survey. Pare. ng survey? Survey, pare. Tungkol dun sa yung mga Ano kinalaman ng farmers beneficiaries nitong program nila na Fertilizer, fertilizer, seeds, ganyan. yung mga inputs, magsa-survey. Nationwide survey. Kasi may procurement anomalies daw na nangyayari dyan. Ngayon. Pero duda din siya. Anong gusto niya mangyari? Alamin sino yung mga farmers na yun. Get first hand from them information kung talagang sila'y naagrabyado, nalulugi dito sa Hindi ba actually two fertilizer firms lang to sa Caraga region sa Mindanao. Pare violations. Although yung hindi maliwanag eh. Ano yun? May, sa Caraga may nangyayari. May nag-complain. Na farmers group tungkol sa substandard seeds. Ang binibigay sa kanila. Questionable fertilizer.
timplado na siguro, pare, whatever. So ano yung At palusot mga ni... farm machinery na unreliable, nasisira. Okay. Ganon, no? Ano yung palusot ni Kiko? Gusto niya i-survey. Survey muna para malaman kung sino yung mga actual beneficiaries. At baka after sale service lang ang problema, ganyan. Sa defects sa mga Hindi po equipment. ba dapat ang kausapin nyo Sabi yung ko, supplier? Hindi okay, imbes na yung tsaka farmers? number one, Hindi nyo alam, pare. That's another thing, bro. Hindi, kung may, Nasaan na yung- may differential doon sa supply, Oo. i-verify na muna nila kung may Oo, differential o hindi. Ba't hindi nyo puntahan yung supplier at doon nyo i-verify? Kung Sinimulan na daw yan ng, sino ba nagsimula? DA, pare. Ayan yung reklamo ng FFF. Pero siya mismo, ang gusto niya, ang mag-survey talaga para Pare, get isang to the buwan- bottom of this. Isang buwan na yan, sinulata Yun ang- sila oo, ng FFF. ng oo. So ngayon lang may press Actually, release sinabi tungkol ko doon. na nga ba, yan ang next flood control issue, sinasabi ko yun sa DA, yan. Parang natatabunan, tinatago, pare. Hindi ba yung substandard, yung pong hindi tama yung binibigay na supply, at nakakontrata yan sa isang private company. Kinontrata ng Department of You have to Agriculture. understand si Secretary Kiko. Oh. Gusto niya verifiable data, hindi anecdotal stories. Kaya may duda siya sa mga storya ng FFF. Paano mo magiging data? Sampling lang ng farmers ang gagawin niya. Siguro Well, na, paano mo Sampling, siguro, hindi ka makakasiguro di sa ba sampling ginamit lang. na ng farmers yun? Oo. Kaya nga nalaman nilang substandard Oo nga dahil tinamaan yung kanilang harvest. Pero, bakit yung farmers ang pupuntahan mo ngayon? Ba't hindi yung supplier? Ba't hindi yun ang usigin mo? Di ba? As stocks nyo, teka nga, ayan ba yung pinamimigay nyo? Inspeksyonin natin yan. Ayan ba yung seeds? Tingnan natin kung standard yan. Ito ba yung mga machines na binibigay nyo? Ganun eh. Bakit yung farmers ngayon parang, ang onus ngayon nasa farmers to prove na masama yung kanila. May program Parang hindi ko manager- maintindihan yung yan. DA, may program manager na nakabantay dun sa project na yan. Pare, siya dapat managot yan. Ano nangyari yan? Di ba? Meron ba bantayan? Well, I would think so, bro. Bakit? Basta ba Wala kang tiwala sa nag-bidding? Wala kang tiwala sa kontraktor? Yan nga, may problema nga, kaya nga lumabas to. Yung leads agree Oo. na sinasabi? Sino ba yung leads agree na yun? Sabi po tapos merong bangus fry. Meron palang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Yan ang mga nakatutok. Ba't dyan. hindi yun ang bantayan niya? Oo nga, Ba't yung mga ito, sino ba farmers? itong mga hayop na to, di ba? Sino ba yung mga hayop na yan? Oo, tapos ngayon magsama-survey ka. Sweeping, region by region survey. Hindi to... Ang tagal niya bago ano yung sabi mo? Yung bago sampling? magkaroon ng Hindi action? sampling to. Bago magkaroon ng action Sweeping niya. region by region survey of recipients of Sino the ba machinery. nakaisip niya? Sino nag-propose sa kanya niyan? Oo nga eh. At saka yan. Baka pinaglalaroan na siya nung may kakuntsaba ng supplier. Alam mo, Ang supplier ang may problema dyan, hindi po yung farmers. pare, kung ito palang ganito na, ano pa kaya yung farm to market roads? Farm to market to bridges roads. Magulo. No? Tapos Ito pa lang, pare. Band-aid na nila to, pare. Pag nasabing bangos, anong naiisip mo probinsya? Pangasinan yung... Pangasinan. May problema po ang bangus dyan. Nauubusan ng fry. Alam mo yung bangus fry, yung yan yung binibili tapos ilalagay sa palasdaan. At yan at yan yung pinatataba, pinalalaki. Nagiging, yan yung binibili na sa palengke. Nilalagay bangus. sa Ang balita po, nagkakaubusan daw doon ng bangus fry. Yung mga bangus grower sa Pangasinan, umaangal na ngayon. Bureau of Fisheries. Kulang ng supply. Ba't BIFAR. ka maubusan? Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yan. Hindi mo kailangan ng survey na yan pag ganyan. Yung Pag-survey? sweeping region by region. And then may survey. contingency measures. Akala. At closely monitoring si DECGO. Ito naman si Balisakan. We are readying plans, contingency plans. Ayan. Ito aktual na po na nangyayari to. Baka kailangan na to na talagang aksyon ng hindi na contingency plans at hindi na closely monitoring dahil totoo nangyayari na. Hindi na pwedeng masolve to ng plano o ng memorandum of understanding. Okay.
o ng closely monitoring. Kailangan po may aksyon na rito dahil nahihirapan yung mga kababayan natin na bangus growers. Okay? Nagdumoble na raw po ang presyo ng bangus fry. Galing. Supply ang issue. So, yan. pag dumoble ang Oo. presyo ng bangus fry, pag bumili tayo ng bangus sa palengke, yan po kasi isa sa mga affordable Na isda. na Hindi isda naman tayo makakabili ng ng mga Pilipino. Hindi naman kami makakakain ng Chilean Chilean sea bass. So, Hindi naman kami ng gindara, ng Alaskan salmon, ng Norwegian cod. Hindi naman kami makakakain yan eh. napapanood lang namin yung kay Gordon Ramsay. Hindi namin makakain yan. Kung tochong bangus, daing na bangus. Yan po ang affordable na bangus. Bukod sa galunggong. Pero mas masarap talaga yung bangus. Although mahal ng konti kaysa sa galunggong. Pero ngayon po, namumroblema sa fry. Ano ba ang dahilan dyan? Okay. Sige, may kinalaman daw po ito sa weather. Parang Ano ba sinasabi ng BIFAR? climate change pala. Nagkaroon daw po ng... Sakit pare, may tama. At bumibili pa tayo from Indonesia. Kukita mo yan, imported na naman. Di ba akala ko bang native sa Philippines yung Oo. bangus? Bakit sa Indonesia na ngayon? Ang Taiwan nga ngayon, ang galing na nila bangus farm. Ayun, palaisdaan na bangus. Taiwan. Sa Taiwan, Dati, there was a time, naalala ko, ini-smuggle yung mga sabalo. Okay. Nagkaroon tayo ng batas, bawal mag-export. Okay. No, yung sabalo, yan po yung inahin ng bangus. Yung mga fry, doon nanggagaling, tapos ialagaan yung fry sandali, tapos binibigay sa mga bangus growers, binibenta. Dati, hinuhuli ang mga sabalo dito sa atin, Philippine Seas, tapos ine-export sa Taiwan. So napansin ng Philippine government, pinagbawal. Wala pa rin nangyari. Ngayon, develop na yung bangus industry sa Taiwan. Takin mo yan. Dati Pag-uuli lang ng Sabado. kasi sarap ng bangus pare at pwedeng i-farm. At hindi malaking investment. Di ba? Parang yung tilapia. Oo. Well, bangus versus tilapia, bangus pa rin ako Pa rin. Wala raw pong local hatcheries kasi. Yan ang nagiging problema. Pag Sa Pangasinan. Philippines, Well, kulang na kulang. kulang. Kulang na Doon kulang. nakita ko kasi sa Jensan. Kasi yung sa Indonesia, meron kung import tayo ng import, pag may nangyari sa Indonesia, patay tayo. Yun na nga ang nangyari. May nangyari sa Indonesia. Yung climate. Which brings, by the way, nabanggit mo, nakakita na ako ng fish farm sa Jensan nga na ito yung interior. Sarangani. Yung Sarangani. Pare, may technology na doble, triple, quadruple nila yung yield sa isang bakit hindi natin yung growing na yun. Growing. Hindi wild. Ang problema natin, yung fries, fingerling, yung maliliit pa lang. Wala raw tayo hatcheries, not enough. So kaya bumibili itong mga bangus growers from Indonesia pa. Patay tayo rito. Imported daw po ang fry natin. Kaya pag merong nangyari sa abroad, yan po sinasabi ng mga bangus growers, natataranta sila. Yung imported bangus fries ngayon ay double na ang presyo. Nabibili naman. Sabagay ko, bibili ka pa rin. Siyempre. Magkano ba ang bili mo kailan lang sa palengke ng pangusta? Kasi nagpaksul lang kami kailan lang. Hindi pero ko napapansin Hindi mo napansin. Yung 5 pirasong bangus. Depende pa sa size yan. Yung parang lumalabas na, malalaki yun. Oo. Para 50 pesos isa, mura. Tapos gagawin ko, dinadaing ko yan. Okay. Bino-boneless ko na. Tinatanggal mo yung tinik. Boneless. Kaya, tapos, pwede mong
kapag na-boneless mo na, pwede mong gawing paksiw, tocho, well, at least wala ng buto. Wala nang buto. Sinigang na bango sa bayabas, yung ganyan. At saka siyempre, pang-almusal, yung prito. Pwede yun. Nagutom ka Ikaw na ba ba? nagtatanggal ng tinik? Pare, Dali lang yan. Dali lang yan. Tatanggalin mo yung backbone. Oo. Di ba? Isang hiwa lang yun. So, dalawang gilid. Yung dalawang gilid, hihiwain ng gano'n. Tapos, tiyan yung parang, ano to, yung, anong ginagamit ng yung, surgeon? oo. Ah, Actually, fun pa habang nakikinig ka ng music. Force, ginagawa mo yun. Okay. ano ba yun? Magawa nga yan bukas. Ganon. Kasi Tapos dito tinatamad naman ako sa gitna, meron ding dalawang linya doon na meron mga tinik na maliliit. Tatanggal. Yun din, Ikot-ikutin mo. Forceps ba tawag doon? Oo. Ganon. Dali lang. Kasi minsan pinatitira ko sa palengke yun. Tinatamad ako silang gagawa. 20 pesos, babayaran mo. Bayaran mo na lang. Pero yan, cathartic pa. No? Ikaw nag-ano. Ha? Tinuro Cathartic. ko. Tinuro. Grabe ka naman. Yung medyo parang zen, nagtatanggal ka ng tinik sa... Ang problema raw po, bangos. Pag gusto sabi natin, ng bangos, mga magbabangos, may problema, kalaban din natin, para bumili ng fry sa Indonesia, kalaban natin yung mga Taiwanese. So the Taiwanese, aside from the problem ngayon, are driving up the prices of fry. yung mga Taiwanese, hindi ba nabusog na yan? Kinuha na nga nila yung mga yung sinabi mo, Sabado Kulang eh. Kulang pa rin. Ang lakas ng kanilang Ang market production nila, doon eh. Hilig din magluto yung mga Na tatalo daw yung mga Filipino buyers dahil ito mga Taiwanese, grabe magbid. Ito sinasabi ko eh. So, Okay. pababayaan lang ba natin itong mga to? Bakit pa tayo merong Bureau of Fisheries and Kaya Aquatic kayo nandyan. Resources? At hindi press release po hinihingi namin sa inyo. Ano ang Aktual na nangyayari ito, how problema ng would you mga address the bangus market growers. condition, no? Yeah. The Buti, andyan na ba si technology. Dennis Antinor? Dahil siya ang Kaya po kami nagbawal ng ganito. Kinakabahan kami sa aming baka bangus wala nang sardinas eh. madala si hindi. Dennis sa studio. Oo. Grabe. Bangus yan, staple food natin yan eh. Andito kasi sa atin, yung bangus growing, halos backyard industry. Para bang yung baboy. Hindi siya mga malawakang korporasyon na malalaking korporasyon. Meron sa baboy na iilan, ganyan. San Miguel, yung Foremost Farms. What you're saying, sa Indonesia, Taiwan, gano'n na sila, malalaking Yes. conglomerate. Well, yung fry seller. Pero yung mga Taiwanese, malalaki na rin. Yung mga fish ponds. Dito sa atin, household. Household. Kumbaga, yung mga backyard. Oo. Anong ilalaban nun? Wala. Kaya kailangan ng action Parang from yung before. pinsan ko, si Insan Berat, dun sa Del Gallego. Ano? Pang lang, ang tinda niya pang around dun sa Gallego at saka sa neighboring towns, Tagawayan at Hindi na siya sila lumalayo. hindi na. Magastos pa. Masarap bro, kasi iba talaga pag naturally grown mo eh. Pero wala siyang inaambisyon pa na Ngayon, napansin nito mga bangus growers natin. Ang Malaysia raw po, up and coming Up and coming na bangus producer. At bibili rin sa Indonesia. Padami ng kalaway. Kalaban. Kompetisyon. Ang napapansin nila, mga Malaysia, malakas na rin pong bumili. Kasi napakaganda nga niyang bangus eh. Hindi naman siya maselan. Ang iiwasan mo lang, mag-overflow. Pag may bagyo, yun mag-overflow lang. yun. Pag nagkaganon, wala. Nagkakamurahan nga ng bangus eh, Tangay di ba? talaga ang mga isda mo ron, tangay doon. Pero tama kayo, before, ano bang programa? Konti lang pala kailangan natin, 5 billion fry a year. 3.5 billion dito imported from Indonesia. 1.5 billion ang galing po sa Sarangani in Mindanao. Okay, yan yung sinasabi ko. Kaya ang lakas nila doon. So, tapos meron po liit-liit na mga hatcheries. Hindi natin napapansin, kinuha na sa atin yung business na yan. Ng Taiwan. Sila na po baka mag-i-import na naman tayo ng bangus from Taiwan. Hindi ba malayo? Mag-import tayo ng bangus from Malaysia. Ito,
Baka galing ng Pangasinan to. Kaya, Alam mo, oh. yung tungkol sa hatcheries, tayo na una dyan. At Oo, saka tayo totoo. kinunan nila ng mga sabalo, yung tawag doon, yung malalaki. Yung nga yung sinasabi ko, Pinagkukunan. dati ban ang exports niyan. Eh. Oo. Marami tayong ganyan, maliliit na hatcheries. Ang problema, yung integration niyan doon sa Yung total experience po program. na Sarangani Province, Pero nagsimula may sila. integration sa total program. So, ayan, Meron actually maliliit na nila, mga may buyer naman yan eh. may mga maliliit na na gumagawa na hatcheries yan. Basically, mga mga doon sa mga brackish waters, Oo. merong workout na ganun, etc. Para diyan sa mga bangus, price, etc. and everything. From Cagayan to the south, ang problema, ang nagiging problema natin, itong Department of Agriculture sa Kabifar, hindi nila inaasikaso yung integration yan kasi dapat alagaan mo yung mga maliliit na na yan. Oo. Kasi para rin yan Para rin mga sa baboy. para at, rin yan ano, sa baboy eh. oo, may mga backyard activities. Ngayon, mahilig tayo sa mga malalaki kaagad. Hindi naman pwede yun. Kita mo nga yung Sarangani, dati wala yan. Wala. Dinevelop nila yan. Ngayon po, ang pinakamataas na quality Doon. ng fry sa Sarangani nang gagaling. Yan yung kila Migs. O kung ginawa ng Sarangani yun, ba't hindi pwedeng gawin sa ibang lugar? Kaya nga, tayo sa ating ngayong Southeast Asian Fisheries and Development SHAPDEC nandyan sa Iloilo. Oh. Chief Deck. Oh. Baka kailangan i-closely monitor yan. Yun na nga. Tayo. Ngayon, Press release ang isa. by the way, Yan. and I have to Contingency plans. I have to honor my classmates from the Manila Science High School. Sila nag-develop ng Sarangani na yan. Sila. really? Yung mga Mon Macaraig, namatay na. Where are these guys? Namatay na si Mon. Baka pwede yan sa Leyte, pwede yan Hindi, sa kung hindi. saan-saan. These guys are available. Hindi sila natatap because these bureaucrats are on top of all of these things. Baka walang And if- kita. And if you're a bureaucrat na hindi mo iniisip kung paano ang development activities, nawawala yung mga scientists natin sa totoo lang. Oo. Tangina. Na-exasperate at Oh, they're so exasperated with what's Okay. happening. That's it. Babalik po ang Karambola 901 ng umaga. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Tayo Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Si paring Conrad, paring Joel. Si Congressman Mark Santos, happy anniversary. Wedding anniversary ngayon. Ako po. Kaya naman. Kaya wala siya. Ayan, talagang Iba to. romantic Romantiko talagang itong taon to. Si Kong Mark Santos, our co-host Happy every Friday. anniversary, Kong Mark. Kong Mark. Oh, happy anniversary. Tsaka ano ba pangalan ng asawa niya? Nakalimutan. Joan, di ba? Oh, kasama niya sa PAL yan. Oo. PAL. Alam niyo ba? Dahil sa nabari, maganda yung pinakita mong retrato ngayon ko lang nakita. Yung kamuning footbridge. Oo nga. Ano yung Teka, ito muna. Oh, sige. May Regasco eh. Alam niyo ba na ang Regasco, isa sa mga leading LPG brands sa buong Pilipinas. Talagang tinatangkilik ito ng maraming mamimili dahil affordable, quality at tama ang timbang. Subukan nyo at makikita nyo agad ang pagkakaiba nito kumpara sa ibang brand. Huwag magpaloko sa murang LPG. May daya naman sa timbang dahil kahit 1 kilo lang ang dayaan, halos 100 piso din ang mawawala sa inyo. Kaya kung gusto nyong sigurado sa kalidad at tamang timbang, eto na ang kunin nyo. Tandaan, para sigurado, Regasco. Yan. Para sigurado, Indonesian fry. 3.5 billion. Pesos worth. Hindi, fry. Ang binibili natin from Indonesia. Meron bagong hatchery daw sa Pangasinan. It can supply 200 million. 3.2 na lang kulang natin. Ano yan? 3.2 na lang ang kulang natin. There were several hatcheries before. Ba't hindi ba pwedeng concentrate itong bangus? Dahil ito po, marunong na tayo rito. Tayo nga nag-umpisa dyan eh. Ang problema pala nito, fry. Napakasarap ng bangus, maniwala kayo. Sinigang sa
Bayabas. Yan. Maraming ang ganyan na pati mga maliputo. Kaya natin gawin yun eh. Mga ganun eh. Ito, pinagkakaabalahan natin, yung Mount Kamuning. Ayan. Hindi, ito katutuwa to ng mga commuter na nakikita ko sa, Yes. sa Bakit? service road ng West Service Road ng Service Parañaque. sa Parañaque. Kasi Bakit? ito mga solusyon. Unahin natin yung cost, by the way, 87.3 million to. 54.7 million pesos for sa bagong footbridge at 32.5 million dahil kinabit sa busway station. Pare, ang mangyayari kasi So, magkano lahat? yung Mount Kamuning ayun na nga. 86 million. Oo. 87. Ano kasi mataas to eh, kaya mahirap akyatin. Ginawa ang solusyon, gumawa sila ng bago. Bus. Parang Pero bago. nandun sa taas Nandun pa rin yung pero Mount Kamuning. i-demolish naman daw, pero hindi pa alam kung kailan. I-demolish niyo yun kasi otherwise, titirhan yan. Yung titiran nyo ng mga Homeless, yung mga sigurado. I-demolish Pero ito na niyo. mga talagang solusyon natin para sa Pero the solution is not the bus station. Hindi. The solution is your connectivity still. Oo, Pero hindi nga. Yung ruta pa rin eh. makakasakay pa Ito yung sita ko rito. Oh, Nag-invest tayo 87 million. Million. Pagandahin ang station. yung bus station Bus na station pala yan, nasa hindi- gitna ng highway. Hey, yan. Ibig sabihin, kakaiba tayo sa lahat sa buong mundo. All in the Philippines tayo. Ang mga bus natin nasa gitna ng kalsada. Hindi ba dapat nasa gilid dyan? Para madali sumakay. Nilagay natin sa gitna. Ngayon, gagastos tayo ng 87 million Para mag-bus para magkaroon ng bus station doon. Iyan ba ay sasabihin mong nasa tamang isip? Hindi ang ating mga government officials na ganyan ang ginagawa. Pero Ilang bus station siya. Oo. Samantalang kung nasa sa gilid dyan, ang sidewalk, lalagyan mo ayusin mo. lamang ng, Cover. sabi nga ni Trixie, waiting shade. may covered stairways to, at Pero- dalawang elevator, Nagalit lang yung tsaka isa. wheelchair Kasi, lifter, May elevator pa? meron. tsaka wheelchair lifter. Why do we need to do that? Nagalit lang yung isang... Kailangan po, sa ngayon pa lang, pinag-iisipan na ng DOTR, paano maibalik yung mga bus na yan doon sa gilid at gumawa ng paraan na masolve na kung bakit kayo nailangan dyan sa gitna. O naman, pa-privatize nga yan yung busway. Kaya, Para- nagalit yung isang ali kasi... Ang sentro ng ating... bakit Nagalit yung isang ali. Kasi, nung pababa daw, nung paakyat sila, may elevator. Pagbaba na, sira na. Sira na yung elevator. Oh, one day. Disposable. Disposable Ngayon, elevator. hindi sa tayo nag-ano. Ang sinasabi lang natin, unahin natin kasi yung mga kailangan ayusin. Yun ang Kasi sinasabi lagyan natin mo ng lagi. bus station sa lahat ng mga crossing dito sa along EDSA. Yan ba yung did you ease the traffic? Did you work out something na pwede maayos? At saka yung mga commuters natin magiging maayos ang kanilang pagsakay. Hindi rin eh. Sa inauguration, dinamay pa nitong si Acting Like Secretary, Giovanni Lopez. Kasama si Public Works Secretary Vince Dizon. His boss. Idinamay pa yung First Family. Yes. Pinangalandakan pa dyan, ginawang display. Siyempre, ano sasabihin ng presidente? Okay to. Ganda to. Ganda. Siyempre. Pero sa loob-loob niya siguro, gaano kalakas ang impact niya sa ating public transport problem? Yan. Like I said, 87 million? Pare, baka yung 87 million na lahat ng meron ng bus bus waiting shed. Waiting shade. Shade? Ang buong EDSA sa 87 million. Kung maayos lang yung pagbidding. At saka kung maayos yung lalagyan mo ng shade. Kasi Kaya ginawa daw po, sabi ni Lopez to, dahil inutos ng presidente ng maligtas. kasi doon sa Mount Kamuning. Ha? Yun ang connectivity noon yung Mount Kamuning. Kasama daw po yan sa overall plan ni Lopez. Modernization, EDSA busway station. At
sunod-sunod na raw po yan starting the third quarter. Sunod-sunod saan? Ng mga bus Sa station. bus stations, Sa EDSA. sa busway. Hindi po yun ang problema. Yung mga sasakay na tao na tatlong sakay bago makarating doon sa Ng EDSA. Sa EDSA, EDSA. yun ang dapat mandate talaga ng DOT. Mahirap i-solve yan eh. Mahirap solve yan. Ito. Bus station lang to. Parang pare. kita pa. Parang increased production ng farmers. Mahirap i-solve yan eh. Doon na lang tayo sa importation. Parang ganon. Ganun na nangyayari. Or sa basura, mahirap i-solve yan eh, yung segregation ng solid waste management. Doon na lang tayo sa landfill. Ito na lang ang from the very start, alam na rin nila ito. Panahon pa ni GMA, President Noy, President Duterte at saka ngayon. Alam na nila na yung EDSA talagang imbudo tayo diyan. Ang sinasabi dati, lagyan nyo na, di ba dati, lagyan nyo na ng dagdag yan para Skyway. Skyway. Number 1. Number 2, in addition to the Skyway, lagyan nyo ng several bridges pa across the Pasig para yun ang mga pupuntahan ng tao. Marilib yung EDSA na yan kasi EDSA talagang wala. Puro EDSA dumadaan eh. Oo. Kung maraming bridges, 10 pa daw ang kailangan. Yun na nga, From those times up to now, may ginawa bang ganun? Kailangan pa. Bus station tayo. Bus station. Hindi, so a solution ni Tugadi yan eh. Mga sinasabi kong Band-Aid. Oo nga eh. At Band-Aid, U-turn. Yan. Saka naman nakakita, ang solusyon natin sa traffic, U-turn. At ano yun Kasi ayaw natin magkaroon ng traffic lights sa mga intersection. So, Pero anong dati ginawa? meron, Anong ginawa natin? Nag-U-turn. Dati meron yan. Nag-U-turn para ang solusyon doon ay to put up flyovers. Yes. Hindi po U-turn. To put up flyovers. Sa Wala pera. Kaya mag-U-turn lang. Yung U-turn, panahon pa ni Bayani Fernando, panahon ni GMA. Lumaki na po ang budget natin sa public works. Pero hindi pa rin nagawa yung talaga solusyon na flyover. Hanggang ngayon, U-turn pa rin. Saan busy ang MMDA ngayon? Pagbago-bago ng U-turn. Tsaka pagbibili ng mga cones. Nagagalaw naman yung cones tsaka yung barrier, yung nilalagyan ng tubig. Yung Kaya gawa Band-Aid sa bato. solution, yung Band-Aid, ibig po sabihin, Ginagawa temporary, permanente. ginagawa natin yun na talaga. Mali. Yung number coding, Ayan. noon, Band-Aid solution din yan. Oh. Gusto natin mabawasan ang private car sa kalsada. Okay? So, nagkaroon tayo ng number coding. Unang-una, ano yan eh? Color coding. Color coding. Naging number coding na. Umubra po ba? Hindi. Kasi nag-adjust na po ang public. Anong ginawa ng mga may pera? Bumili ng additional cars. Kaya doon sa lugar namin na dati wala naman nakaparada sa kalsada, ngayon puno-puno na ng kotse yung kalsada. Kanya-kanyang kotse na yun. Meron ng additional cars kasi. Ang bawat bahay kasi para maiwasan yung number coding. May nangyari ba doon? Hanggang ngayon, yan pa rin na solusyon ng MMDA sa traffic. Yan number coding. Ano ang mga ginagawa nila? Kapag suspended muna number coding. Pwede kayo. Isa pa. Yung mga Band-Aid solution, Ginawa natin permanent Yes. solution. Hindi po ba pwede? Kailangan talagang master plan how to solve the traffic here. Master plan sa transport, kasama po yan sa master plan ng urban. Pinahihirap Meron ba naman. tayong master plan sa transport? Meron. Public works? Sina June Palabox pa yan. Panahon pa ng panahon pa, kopong-kopong yan eh. ba't Dave di natin Consunhi pa yan. Dave Consunhi. Diyan ko ata nakita yung numbered bus system eh. yun I'm na not nga. sure Sila, Totoy Dance. Pare. Meron ako nakita Yung dyan. mga... Kaya po nagsimula yan noon dati, yung Metro Manila Transit. Naalala mo? Hindi ordinaryo ang mga ruta noon. Hindi. Kung sa sumusuksok yun. Ganon. Noon sinisimulan na yan. Ang problema, Inabutan. dinismantle po yung... Yung Metro Manila Transit Corporations. Tinira yan. Kita mo yung ruta ng labas. Escolta. Oo. Makati Escolta. Nakakita ka ba ng ganyang bus route? Wala Wala noon. na. Wala. So sinisimulan nila yung mga ganong Yung ganyang klaseng ruta. Alam mo na kung anong numbered bus yan. Pagkatapos, yung isa pa solusyon na
na matagal na rin ang dami na rin pera na i-waldas doon. Yung Pasig River Ferry. Yan. Hindi na natin natapos yan, yung Pasig River Ferry na yan. Ano pa yan, pare? Ano Ilang pa yan taon na eh? Pasig River. Ang dami nang inilabas ng DBP dyan. Meron namuhunan dati niyan eh. Meron, Naalala ko. meron. Yung President Lines. Oo, pagtaas 30% noon, private, tapos kukuha sa DBP o Land Bank ng loan. Nagpunta ako dyan sa Vancouver eh. Alam mo sila may water taxi. O yun na nga. Ang liliit lang na bangka. Oo, hindi naman Tama kailangan yan, malalaki pwede, yan eh. oo. Ang matindi ron, libre. Oh, bakit hindi Basta na, nandun lang yun sa... ikot lang ng ikot yun. Sa river. Sasakay ka doon. Tapos, ang tali. May maganda namang port May station. daungan, ha? Yes. Hindi ka naman mahuli. Very Kasi convenient. Very pare, convenient. buwis buhay yung dito sa atin sa Hindi, Pasig. hindi, Yung pare. ferry natin. Anong buwis buhay? Yung MMDA, yung ferry dyan sa Pasig River. Anong nangyayari? ayaw mo yun, sasakay ka na, tapos magsiswimming ka pa. Ayaw mo yun. De, pero sa Vancouver, ganun sinasabi ni paring Conrad, ikot ka lang na ikot. Ganda. Netherlands, di ba Amsterdam, Brad, waterway ang main. Oh, waterway. kasi ang daming kanal dun eh. Bakit hindi natin pwedeng gawin yun? Okay. Malaking problema talaga yung transportation dito sa atin. Kasi hindi natin May iniisip. show cause order naman. Na Maganda ano, naman yan, na dinimanda nga yung si Mendoza Graft. Ano shokos niya dyan? Hindi, ayusin na. Ito ang pinakamatinding ng Department Ayusin. of Transportation, Brad. Alam ko na kung anong kanilang formula for the next 2.5 years. Colorete. Colorete. Kasi may bus station, maganda. Tapos yung mga Pamuning, bus wala. terminals, ayusin. Pinuntahan na ni Bicor, Brad. Talagang pipinturahan na lahat yan. Colorete. Colorete. May masasakyan ba tayo? Maganda yung terminal. At least maganda yung terminal mo. Si Vigor Mendoza po, the second, na ngayon ay LTFRB, sinampahan ng graft charges. Kumolekta raw ng 169 computer fees Oy. sa mga operator ng PUV, Mm. Public Utility Vehicle. Mm. Yan pong mga PUV operators, para po mag-renew ng kanilang Prangkisa. registration, magbabayad ng 169 pesos. Taon-taon yan. Okay. Ilang milyon yan. Okay. Nag-file po sa Ombudsman laban kay Mendoza at saka sa Stratcom. Ano yan? Federated Land Transportation Organizations of the Philippines. Inakusahan po si Mendoza na pinaburan itong Stratcom. Nag-collection daw po na nag-collection na itong fees na to last year. 1 million PUB operators daw. So, ang gusto po nitong grupong to is suspindi raw si Mendoza for 90 days sa kanyang posisyon as hepe ng LTFRB habang iniimbestiga itong kaso na to. At ang gusto ng mga grupo ay i-refund daw sa kanila yung computer fee. Meron palang ganong computer fee. Bakit kaya? Hindi pa Ibig mo sabihin, wala yan before. on top o wala. Wala yan before. Wala yan before nung panahon niya, nung last year, As bigla LTO. nagkaroon ng As LTO. Yan, 169. Eh, magandang tanong dito, saan napunta yung pera? Hindi naman siguro, no? 169 million. 169. Oh, Hindi 169 per registration. Hindi natin alam kung ilang milyon-milyon tao yan eh. Milyon-milyon niya sasakyan na yan eh. 169 per registration. PUB. PUB. Yeah. Tignan natin. Dapat tignan niya. LTO pa yan. That's an LTO activity. Okay. Nung siya ay LTO. Okay. Ito po naman, kinasuhan na ni John Vic yung Bureau of Fire Protection Chief. Tumanggap daw ng halos 15 million pesos in kickbacks noong 2024. Criminal charges
against Director Jesus Fernandez. Okay? Yan daw po ay may kinalaman do sa pagbili ng 130 plus ambulansya 2 years ago in 2024. Nagpa-press conference to si John Vic. Paano to, pare? Suspended na yan. Dapat. Hindi, bakit ganito to si John Vic? Tinatanong ko. Kaso ng kaso? Bakit kinakasuhan niya yung mga dapat Okay, no. inaalagaan niya? The institution. Pati yung Ah. kanyang mga local government, yung mga minomonitor niya ng... At saka ito, on top of the other cases for bribery and malversation. Ito may kinalaman lang sa ambulansya. Ah. Kasama po dito sa complaint, yung AutoZone Prime Distributors. Yung AutoZone Yun ang Yun siguro yung nag-supply ng ng ambulansya. Yung tao nung AutoZone, Rosaverna Sangga. Meron din John Doe at Jane Doe. Ay, nako. Ambulansya pa lang yan. Wala Ambulansya. pa yung iba. Wala pa yung fire truck. Wala pa yung mga ibang ano. Ano yung nangyari? Paano ba nangyari yun? Baka nag-overprice yan or something. We'll find out. Minanipulate daw yung bidding. Ayun. Yun ang sinasabi nung reklamo. At tumanggap ng 14 million na kickbacks. Bid rigging yan. Bid rigging in other words. Ha? Bid rigging. Nangyayari ba yan? Hindi nangyayari ha, parang Jonat. Baka nabibigla ka lang. Baka. Baka? Baka nga. Bid rigging? Oh, Nangyayari Never ba in yan the sa Philippines. government contracts? No, not Hindi, at all. palagay ko Kaya nga tinanong ni Alan kay Vince Dizon. na Ikaw ba Alam mo, ang bid sistema rigging? dyan sa Sistema rigging, dyan sa bid oo. rigging. Kung hindi mo alam, hindi ka bagay. Hindi ka karapat dapat sa posisyon Sa na yan. posisyon na yan, oo. Maluloko ka dyan eh. Nilolokohin ka lang dyan. Yan. Hindi gaya ko, alam ko. Kaya ginagawa at namin. installment daw yung payout. Yung unang payout 10.75 million. Diyan daw po sa QC restaurant. Naku, Tinanggap. natunton ano? Alam ko sa ano pa Alam yung ko restaurant. nasaan yung restaurant. Ano? Din nilagay daw po yan saan? Saan? Sa maleta. Nako, ayan na. Naglilipa na ng mga maleta dyan. Usong-uso talaga Yung maleta. Okay. Kayo mainstream media at mga opisyalis at Catholic Church. Alam mo, bakit 14 kayo million. defending ang silence Oo. sa tungkol dyan sa Sa mga malay-maleta. Sa 18 Ang pa 10 rin sa million, 10 kilo lang yun eh. Deafening. Malit lang na maleta yun. Baka maliit lang na maleta Yes. yan. Yan yung Travel travel lang ano, yung travel light. Pagkatapos po, another maleta, 4 million naman daw. Ayun. That's Doon it. din sa QC restaurant. Ano na yun? Anong pangalan nito? Backpack. Yung 4 million. Talaga daw po yan ang SOP. Paano nakuha to nila John Vic? Test, ano daw po, merong mga tsumutsu. Oo. Kumbaga, kumanta. Sir, nalimutan nyo yung maleta. May mga kumanta raw po na personal nakita nila. Yang Yung SOP palitan na na yan. Yung palitan na yan. Ah. Maganda yung sinasabi ni ni paring Joel. Yung tungkol, marunong ka ba ng bid rigging? Ay, kung hindi ka marunong ng bid rigging, sabi ni Cayetano. Alan, ni Cayetano, ay, hindi ka bagay dyan sa posisyon na yan. Sana din sinagot ni Vince. Hindi ho alam kasi dun sa Senate building, 37 billion na ho yata ngayon nagagastos. Hanggang ngayon, wala pa yan. Meron na raw pong kinukonsiderang kapalit itong si Fernandez. Pero ito yung analysis ko dito, pare. Maaring itong ginagawa ni John Vic. Mabasag yung culture. Diyan Sa loob. sa BFP, Yes, sa loob ng BFP. ng bawat aksyon ay meron. ay may lagayan. No, that's the main point. Basagin niya yung kultura. Kung mabago po yung kultura na yan. Kasi institutional na eh. Pero aside from filing charges against the chief, kailangan po mayroong mga ibang measures na gawin dyan. Ang sa akin, reviewin talaga yung sistema. Oo. Kasi kung conducive, yung sistema, halimbawa yung bidding,
kung po yung paraan nila para mag-bidding, The entire system itself. pareho pa din. Wala. Di katukso-tukso talaga. Parang di- Ngayon, kung i-review mo yan at malalaman kung saan nanggagaling ang mga flaw, ang mga butas, loopholes, ay plug yan, mas safe. I'm sure ganyan ang gagawin. Kasi every government agency is prone to that. Yung bidding bid rules rigging. po nila, Yung bidding rules, ang nakakakaba eh. Yun yung Babago-baguhin ang terms Tailor to fit. favor Tailor fit. tailor fit. Ano yan? Ha? Taylor Pitt, yung ano. Boss, Sartorial elegance na yan. mali yung inilagay ninyo dyan na Terms. ganyan. Terms. Ito dapat ang terms dyan. Halimbawa, yung sa fire truck. Yan. Ito yung information na nakuha ko. Okay. Yung requirement na kailangan nakapag-supply ka na Ng somen. sa many. So may mga gusto gagawin nila, kukunin nila yung requirements na yan. Okay. Pagkatapos, kailangan meron kayo service area. Service center. So, gagawa sila ng service center. Next year, ang magiging terms, kailangan meron kayo 10 service center sa buong Pilipinas. Sino makakabit nun? Kung hindi po yung kakampi nitong bidding committee. Yan na. May pinapaboran. There lies the rub. Ibig sabihin, doon po sa bidding rules pa rin, kung hindi babaguhin niya kahit tanggalin niyo yung hepe niyan, pare-pareho pa rin mangyayari dyan. Kailangan magbago yung mga rules sa bidding. In all bidding activities. It's a running target eh. Oo. Kasi para hindi makasali yung iba, sa susunod na taon, mas matindi na yung mga terms. Sino mananalo ron? Sino lang makakakomply doon? Yung bata nila, na sinabihan na nila. Pwede rin Ganito ito, kayo. mas magaling itong mga iba. Ito ito, tama lahat yan, etc. kompleto. Pero hindi po pwedeng lowest bidder mananalo lang. We have to take a look at the quality of the Technical work. specs. Yeah! 9:32 subjective pa rin. 9:32 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. 18 umano'y ex-Marines pinasabpina na ng NBI. Ang ulat mula kay Patrol 5 Aya Yupanco. Ipapatawag ng National Bureau of Investigation NBI yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na nagsilbi umanong bagman at security aides ng puganteng si resigned Congressman Saldico. Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na pinasisipot niya ang mga ito sa susunod na Miyerkules. Inatasan na niya sila ng Office of the Ombudsman na imbestigahan ang aligasyon ng mga dating sundalo. Gayon din yung kanilang identity, background at kredibilidad. Kakalkalin din ng NBI, ayon kay Matibag, ang kanilang personal knowledge at partisipasyon. Una nang inimok ng direktor si Attorney Levi Baligod na voluntaryong isumite sa kanila yung affidavit ng 18 ex-Marines. Maring sinabi nito na ebidensya ang direksyon ng investigasyon at wala itong intensyong baliwalain ang expose ng 18 ex-Marines. Sinabi ni Matibag na may proseso ang batas at hustisya para matiyak na hindi mawawala ng visa ang testimonya ng mga ito kapag iniakyat na sa korte. Sa aligasyon ng mga dating miyembro ng Philippine Marines, nag-deliver daw sila ng mahigit 800 bilyong piso sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez mula taong 2022 hanggang 2025. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ang kaparosang pelmato ng lakas, DWIC. Nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up.
Viral video kaugnay sa maleta issue, deepfake ayon sa isang mambabatas. Ang detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. 100% deepfake. Ito ang nilinaw at binigyan diin ni Pampanga 3rd District Representative Mika Gonzales kaugnay ng kumakalat na video sa social media patungkol sa issue ng mga maletang may lamang pera at mukha niya ang mapapanood. Batay sa viral video, sinasabi ng mambabatas na ibinigay at hindi naman hiningi at hindi lang sila ang tumanggap ng maleta. Para kay Gonzales, malinaw na minamanipula at complete fabrication ang kumakalat na video. Una lang inakusahan ng mga dating bagman ni dating Representative Zaldico ang iba't ibang kongresista at opisyal na tumanggap ng mga maletang naglalaman ng pera. Pero marin itong itinanggi ng mga isinasangkot na mga pangalan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Defense Innovation, pinaigting ng Army at DOST. Ang ulat mula kay Patrol 17, Jopel Pelenyo. Muling pinagtibay ng Philippine Army at ng Department of Science and Technology, Philippine Textile Research Institute o DOST-PTRI ang kanilang commitment na pahusayin ang Philippine Tropical Fabric o PTF compliant military textile and footwear ng bansa. Kasunod ito ng ginawang leadership call ni DOST-PTRI Chief Dr. Julius Liaño Jr. kay Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete sa Fort Bonifacio, Taguig City. Dito pinagtibay nila General Navarrete at Dr. Liaño ang mga hakbangin para maayos na maisakatuparan ang panukalang PTF-based Battle Dress Uniform o BDU specification na isang inisyatiba na lilikha sa bagong Philippine National Standard o PNS na nakasaad sa Republic Act No. 9242 o PTF Law at RA 12024 o ang Self-Reliant Defense Posture Act. Natalakay din ng Army at DOST officials ang pagsasagawa ng pag-aaral upang patibayin at pataasin ang kalidad ng mga military footwear, partikular na ang mga combat shoes na ginagamit ng mga sundalo lalo na ng mga nasa battlefield. Giit ni General Navarrete, patunay ito sa kanilang hangarin na maisulong ang tuloy-tuloy na modernisasyon ng kanilang buong hanay. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Rhea Bel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa Morning. inyo lahat. Oh, yung mga maleta nyo Anong maleta? Yung mga maleta nyo, hawakan ninyo yan kasi naghahanap pa ngayon ng maleta. Nauubusan na ng maleta eh. Bakit maleta na issue ngayon? Nauubusan na ng maleta. Ewan ko, kung totoo yun, may mga kaso daw yung mga Marines. Meron mga ilan doon, may mga kaso. Meron talaga. Na murder. At saka dishonorably Eh, discharged. bakit naman yan ang gagamitin mo kung gusto mo ng stand? Maayos. Na, Ano, namili ka na lang. Oo. Hindi ba na-vet muna yan? O, Wala, yun ang mga ganun, nagano ano? eh. Yun ang mga... kaya nga ayaw, yung mga iba, hindi ako kasali dyan, ha? Yung Hindi, ang sinasabi kasi nila, Hindi ako kasali dyan. ang sinasabi nila, yan mga yan ay mga jaguars. Gwardya ni Jaguars. ni Saldico. Okay. Nag-ano Okay. kay Saldico? Jaguar. Magandang Jaguar, narrative yan. Jaguar. Yun ang kanila. Kinuha yun ni Saldico. Kung mayroong mga murderer or whatever, wala sa wala kaming pakialam dyan. Basta kinuha kami para magbuhat ng maleta at mag-distribute. Oh. Walang pakialam sino. Walang pakialam si Saldico doon. Oh, sige, ayusin niyo yan mga bata, ha? Ayusin niyo yan. Hindi, sino nag-organize doon sa mga 18 Marines para kay Baligod at everything? Ayun na nga, di ba sinasama ni Secretary Anyo si na Mike? Eh, it's Nakaso. an honor daw, sabi ni Mike. Oo nga, silang dalawa. It's an honor. It's an honor. Galing. It's an honor to be included Ah, in ito. this. I don't know if this is an honor.
Ayaw daw pong ng sandigan na itapon na lang yung kaso laban dito kay dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Meron po kasing nagreklamo against Cusi. Ano ba yung kaso nila? Ano yung yan? tungkol sa Malampaya. Okay? Acting unlawfully with undue haste. Nung inapprove daw po yung sale. pagbenta ng 45% stake in Malampaya sa Palawan. Binenta po yan sa Odena, 45%. Ang yung korporasyon na yan, ang may-ari, ay yung taga Davao na businessman na malapit daw kay dating Pangulong Duterte, Dennis Uy. Yun yung Odena Corporation. Yung 45 So nireklamo po itong si Cusi ng unlawful, undue haste. Yan yung kaso. Yun yung 45% yata ng Shell. Ngayon, sumagot Or ito si Caltex. Cusi. Ang sabi niya, nag-file sila motion to quash, motion to dismiss. Hindi daw po criminal offense. Yung ginawa niya. Yan. Yun yung binasura ngayon nasa big deal. Hindi, wala. Hindi namin papayagan yan. You will continue to be BS charged. yan, Brad. Tuloy yung Tuloy to. kaso. Tuloy yung kaso mo, Kasi yan, sinasabi nila, wala na raw criminal liability dahil itong si BBM, inapprove na raw yung renewal ng service contract number 38. Yun po yung service contract na Malampaya. So wala, hindi po yun Hindi, eh. magkaiba yan. Iba yun eh. Hindi naman ang question doon kung valid pa yung service contract o hindi eh. Ang question doon, bakit ang bilis-bilis nyo Ipinagbili yan. pinagbili at saka unlawful? Pwede pa bang ibenta yun? Yun na nga eh. Tanong eh. Ang agreement... That's the main issue. na Pwede bakit- mo bang ibenta? Pwede yan bang ibenta ng Chevron? O ano yan eh, joint venture yan ng government. Chevron, Shell. Shell. Okay. Specs. Ang alam po namin dyan, pagkakaintindi namin, may BOT eh. Yes. Okay. May term, may ano. May buhay yung kontrata na yan. Yes. Na kapag nakabawi na yung original investor, Turnover. everything will now belong Redound to government. redound Redound to to the government. government. Akalain mo na ibenta pa? Ng Chevron? Ang galing. Ba't na-approve pa? Ayan. Galing. At ang pinagbenta mo, yung walang naintindihan tungkol sa Yun daw pong ang argument ng Sandigan, yung ginawa ni Marcos na ni-renew yung service contract. is a different activity. It's a different Yes, activity. it is. Yan naman po ay para kay Ricky Razon. Para matapos na rin yung bagong Sabi fight. po ng Sandigan, hindi pa rin nawala yung injury to the government nung ginawa mo, Alcusi. Yung original. Yung 45%. So ngayon, solve na si Ricky Razon. Hindi. Yung Siya bumili from yung- Odena eh. ang mangyayari doon sa ngayon, then they will have to rearrange the decks. Hindi, kung from the start, hindi valid yung sale. Di ba? Inapprove ni Cusi, binenta ng Chevron sa Odena. At ang Odena, binenta kay Ricky. Pag natapos itong kaso na to, ibabalik ba ni Ricky yung shares? We have to find out what is the base, what is in the new service contract. Yan ang dapat natin malaman. Hindi eh. Dapat, pero ganito kasi ang sinasabi rin eh. Yung original na contract na yan, ng Chevron and the government, yung Chevron, tsaka Shell, yung original na yan, yung pong well na yon ay paubos na ang laman. So, in other words, ang binili ni Ricky dyan ay yung facility. The service contract.
Hindi yung The Pero yung facility na yon ay dapat gobyerno na may-ari. Yes. O paano hindi pa rin tama No, that yung is why the new service contract should be the one. So yung bagong titignan service natin. contract, doon lang po yung sa laman. Pero yung facility ay klarong gobyerno na, may-ari na yan. Okay? Yung service contract, yung laman lang ng well. Kaya nga dapat tignan natin yung new service contract. Kailangan bayaran para bilhin mo yung facility to extract the gas. Kailangan bayaran ng gobyerno dahil gobyerno na may-ari niyan. Tapos na yung BOT yan eh. That is the reason why we have to find out what is the new service contract. Kasi, okay, mayroon kang facility, ginagamit mo ngayon yan para magkaroon May rental ka bang bibili, babayaran sa facilities? Ginagamit mo yung facility na yan para ma-extend mo yung iyong area of responsibility to the new Service wells. area. To the new wells. Kasi magkalapit yun sinasabi. Hindi nga, magbabayad ba sa ng rent doon sa facilities? Yun na nga. That is what we would like to find out. Dahil government na may-ari dapat yan. Kasi, Pero hindi po masesettle yan hanggat hindi pa sinasabi na ng Department of Energy. Di ba dapat ang magsalita dyan, Department of Energy? Ba, atin na yan precisely. Excuse me. Department of Energy at saka COA, ano ang tingin ninyo dito sa binili ni Udena number 1 at yan binili ni Binenta, turnaround kay Ricky Rason. Kay Ricky Rason. Anong tingin ninyo? What is your what is the take at this? COA at saka kayo, DOE. Yan ang dapat yung ano. Was this above board or No, not only that, above board. Were they buying a government Kasi nga, ayon sa BOT, after nabawi mo na, build, operate, transfer. Sa Yung government, yung sa transfer. Dapat government na yan. magkaiba yan doon sa BOO eh. Build, operate, own. Yung Stratcom, iba ganon. yun. Stratcom. Pare. Ano Yun- bang yun ang- BPO? Yung Build, operate, and own. Yan yung Stratcom. Stratcom. Dun sa ano. Yung sa computerization, sa LTO. Ito, BOT ito. Yun na nga mga magic niya, mga Yung mga BOT. BOO, Napakalaking, At yan ang bakit pinakamalaking naman papayag sa racket BOO? na. Kasi BOO, the technology is at saka the integration. BOO, you own. You Hindi, own hindi, after. kaya ka papayag nga doon dahil yun na nga. Yung New technology, yung etc. technology and May the mga- integration is mabuting. Ang dami ng ano yung itong gumawa ang mabuting- Halimbawa, yung MRT3. BLT yan. Tinayo yan ng private sector. Yes. Pagkatapos, ibinasa sa gobyerno. At Lease. gobyerno ngayon ang mag-ooperate. Yes. Lease. BLT. Baligtad dyan sa theory mo that the private sector ang mas may katwiran na mag-operate dahil mas efficient sila in everything. Dahil saka hindi, dun sa Ang ginawa Stratcom, dahil sila yung may nakakaalam ng technology and everything. Ang daming I think that's my take. Mabahong-mabaho na nga yung mga BOO. Wala na nga. Yun na nga, kaisa-isang Diba ano nga sinabi ko sa iyo, that's the biggest scam yung BOT, ever foisted upon the BOTs, Filipino oo. people. Yung mga, It was originally ang daming nangyayaring milagro dyan eh. yung mga it was originally just a BOT. Build, operate, and transfer. After so many years, turnover mo na sa gobyerno Gobyerno na na may-ari. ang Bahala ng gobyerno kung gusto nila ipa-operate sa iba. Pero knowing what we know now, Ngayon, para extend lang yan. Pare, sa Yun Hindi nga. pwedeng yung private owner na Chevron, siya pakikita. Hindi pwede yun. Dapat Ngayon, gobyerno na kumita ron. Pwede pa bang habulin yung Chevron? dapat. And then, Chevron, ikaw, sa totoo lang, Kasi po, ang kanilang ginagamit dito ay natural resources na pag-aari ng buong Pilipino, ng lahat ng Pilipino. And therefore, kailangan makinabang ang bayan. Yan yung, paano makikinabang yan? Doon sa share ng government. Kung 10% lang all these years ang nakukuha ng government, medyo lugi naman. Yan ang sinasabi. sa concession agreement siguro. Bakit nga tayo pumayag doon? As a So matter- they have We so will many explore years that, para bawiin yung kanilang investment. Iyon makatwiran yun. Pero after that, sa government na yan at lahat ng kita niyan ay sa government na.
bakit tumira pa yung Chevron? That is precisely the point. I understand there is a case against Chevron in the US. RICO. It's a RICO case. Nagkatirahan? Di ba? Ano yun? Why would a respected guy like Ricky Razon enter into this den of in this layer, in this sobrang gulo? Bakit niya Meron gusto? siya nakikita Then, siguro na. sinalba niya. Ha? Sinalba niya yan. Oo. Si Odena? In effect, kasi meron, if you remember, there is another there is a new service contract na kakuha nga sila ng ano eh. Hindi, sigurado. Meron na kasing usap-usapan no, na meron palaman sa iba naman. Sa iba. Sa ibang well. Ibang well. Pero yung, so kaya niya ayusin yung gulo. Just to harvest or harness the Yes, new well. that was the main point. Yun ang isip niya. Paano may mga kasong ganito? Yun na nga. That's the issue Will this, kasi kailangan natin yung gas doon. Precisely, kaya nga... Kailangan natin yung kailangan whether we gas. like it or not. So, panahon ba ng compromise ngayon? Will the government just say, okay na, sige, basta ma-harness lang yung... That's precisely... Doon ba tayo uuwi? That's precisely why we want to take a look at the new service contract. What is that? Kasi may ano yan eh. It is Ano yung kondisyones doon? Yan. Kasi nag-take over ka ng something that should have been government-owned in the first place. Nag-take over ka. Are you renting? Are you what? Ano ba? Ano meron? What is the Free yan? Oh. Nag-free ba yan para you can go forward, work on the new well, I don't know. May mga maleta ba nangyari dyan? Mga ganun. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Hindi naman. Kasi, ang maganda dyan is the new well is going to be harvested now. Yun lang ang interest ko dyan eh. Kung yung new well na yun, at saka siyempre, kumbaga, Mag-a-add ka ng additional yung facility. facility, Is that enough? tubo na yun, magmumura. Presyo ng gas. Yes, Kasi over the years, nabawi na yung cost ng facility. Unless magdagdag ka ng additional things para you can harvest the... Baka hindi enough yung Hindi facility. enough yung na yan. facility. Pwede rin. We don't know. We are not Kaya sure. kailangan magaling ang energy secretary dyan. Magaling si Energy Secretary. Ha? Magaling. Really? Yes. Wala, dito sa oil issue, wala ako naririnig. She understands. Popo really? Litillas is now going to the Vatican. Oh. Makikipag-meeting na kay Pope. Kawawa naman yung Aboitiz. Yung power, 37 billion lang daw ang kinita eh. This year, Last year. Kawawa. mahina. Mahina, 37 billion lang. Pera po natin yun. Hey! Ay! Ayan naman problema ng mga power, ng mga fuel companies and everything. Paano itago yung laki ng kita? At yan pinag-uusapan natin, hindi pa natin pinag-uusapan yung sa Laguna. CBK. Hindi. May extraordinary. May extraordinary. May windfall yun eh. Oo, meron. Real estate windfall. Meron Iba yun. yun. Paano mong itatago ngayon yun? Yan, malaking problema yan. That is why these contracts are sealed. Sealed. Hindi mo pwedeng Top tignan. secret? Top secret For yan. your eyes only. Oh. Oh my Yan, God. di ba? Sarap niyan. CBK. Oh. Ah. What did, sabi nga nung kaibigan, what did you did? What did you did? 37 billion lang po ang kita eh. Kawawa naman. Kawawa naman yung mga nasa power. Oo, no? maliliit. Malit, no? Meron, nagsimula na raw po yung magiging cultural hub, Kalinga Cultural Center and Museum. Yan. Sa Kalinga. Kalinga, Tabuk. 170 million. Nag-groundbreaking na. Gusto ko yung mga ganyang projects, pare. Yung mga importanteng sites like Kalinga, yung mga sa Ilocos, like yung Ilocos Sur, ano yun? Yung Besang Pass. Meron yan at saka meron din yan sa Besang Pass, sa Ifugao. Yung Yung Ifugao cultural elements ng isang lugar. Bigan, mga ganun. Ayos. Meron silang cultural center. Doon magkakaroon ka ng museum. Yes.
Yung vegan. Bigan. The best yan. Ay, isa pang lumang alam mo, yung Iloilo Bacolod. Yes, yung area na So yan. yung mga Silay City, Yan. ginagawa na nila yung mga lumang bahay. Ginagawang Tinutulungan project. po yan ng DOT. Hindi, tsaka may Paano? National Heritage. Paano tinutulungan ng DOT? In-advise kung paano yung... Niloloko mo ata kami. Hindi, Paano gusto ko lang tinutulungan ng maganda DOT yung yan? sinabi ni paring Conrad. So, pero may protection kasi yan sa National Heritage at hindi natatrample ang rights nito mga katutubo nating mga kaibigan dyan. Hindi, but now, there's Yan ang going to maganda. be a center Well, na that's even better. edifice Nandoon na lahat. na kahit hindi ka taga ron, pumunta ka, matututunan mo yung culture ng mga Dalawa yan. Kalinga. Meron yan sa Bigan, meron din yan sa Ifugao. Yan yung dinaanan Hindi, ng... ang akin lang kasi pare. Kasi Yang, yung, paano mo ipipreserve yung culture? Di ba you need places like a cultural center and things like Pero that? ang problema ko siguro itong punto ko tatatapos na. Meron tayo naman mga lugar dito sa bansa natatrump yung ganyan na natatrump meaning na dahil nilalagyan. nauunahan ng mga developer, Yes. nauunahan ng Ayun. gobyerno, Yan. whether Yan ang patay. yung mga Yan ang- katutubo natin biglang natutulak dun sa malalayong lugar, gaya dun sa Tarlac at saka sa Nueva. Modernization yan, Brad. Wala Kasi, naman, sir. Tapos nandun yung mga developer, yung mga Aboitiz, mga Ayala, mga Han Resort pa rin. dapat kasi Eto. merong cultural center, lagyan mo ng Buti pa yung ang lakas ng Jollibee. Ito, hindi to natutulak. Ito, tignan mo. Yan. Pero delikado yung bango sardinas natin, pare. Wala, Problema pala sa mag-i-import fry. ito, mag-i-import. Problema sa fry sa Pangasinan eh. Mag-i-import. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Carambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Andito na siya! Yan na. Islong live na dark, ano ba yan? Friday Anong kulay ba? relaxed mode. Ang ating award-winning broadcast James journalist, Bond Dennis dating Antinor ito. Jr. James Bond. Sa Dan, dan, dan. Dan. Ay, hindi pala. Ronda, Pilipinas. Sumainyo ang programang Karam